dito doon. Or si Paul, si Deds. Ewan ko kung nakikinig na sila noon. Naglalaro-laro pa lang sila noon. Andun ka na rin ata, nasa Hammersmith na tayo, Hindi, doon pa sa mag-anniversary tayo noon, 5th anniversary. Opo. Nandun ka na before ng 5th anniversary, andun ka na. Pero, minomodify ko ng konti para lalo sa mga baguhan ay mag-grow din tayo sa area ng fasting. Okay, so bilang introduction ko po, mayroong isang, maraming ibon, birds ito na ibon ha, hindi ebon. Kapangpangan tayo dito eh. may mga ibon na nakulong sa isang cage, tapos medyo na-spoiled ang mga ibon na ito. Pinakain sila ng pinakain hanggang sa nagsipagtaba. Hindi barbecue yung pinapakain sa kanila. Kaso lang, merong isa na he refused to eat for quite a while. So habang yung mga kasamahan niyang ibon ay nagsipagtabaan, wala naman akong tinutukoy kung sino tumataba. Merong isa na dahil hindi siya kumakain, lumiit siya ng lumiit, pumayat siya ng pumayat. So ang nangyari po noon, he keep on losing weight while the rest are getting bigger. In the end, the bird which refused to eat escaped the cage as it managed to go through the gaps. Does it make sense ba? Dahil kakapasting niya, kahit may barbecue yung kinakain yung kasama niya, lumiit siya ng lumiit, lumusot siya doon sa gap. Mga kasama niya, hindi siya pwedeng lumusot. Lumaki ng lumaki. So, hindi ko yan in-introduction para hindi maubos yung barbecue. Uubusin pa rin. Okay, so ang aim natin sa topic na ito, for us to have a clear understanding on fasting, at hindi ka lang magkaroon ng clear understanding, hindi magkaroon ka ng regular fast. Kasi dapat sa isang Kristiyano, sa isang kagaya nating naglilingkod sa Lord, mayroon tayong regular fast. Okay, so unang puntong bigyan kong pansin, ano ang fasting? Ano ibig sabihin ng fasting? Ang sabi nila, ang fasting daw ay opposite ng fast eating. Slow eating na. Slow eating. So, ano ang pagkaintindi niyo sa salitang fasting? Yung hindi kumakain. Hindi kumakain. Okay, very good. Simply, fasting is the abstinence from food for spiritual breakthrough, ultimately to get to know God better. So, nag-abstain ka, hindi pinili mong hindi kumain, although mayroong barbecue, para malaman mo at makilala mo ang Diyos ng kaysa dati. So, fasting is often seen as abstinence from some form of gratification for a period of time in order to achieve a greater spiritual purpose. So, hindi lang ito abstinence from food, depende sa klase ng fasting na pag-aralan natin sa sunod na point, pero pwede rin itong kagaya ng mga Catholic. Ang ginagawa ng mga Catholic pag Holy Week ay nag-abstain lang sila sa karne. Nasusundan. Yung hindi daw kakain ng karne, hindi iinom kasi nga part ng fasting 'yon, pero yun yung tinatawag na partial fast. Nasusundan? Okay? So, however, fasting in the Bible involves setting aside of food. Some teach that to fast is not just abstaining from food, but from anything that hinders our communion from God, or it is just a means to practice self-denial. So, hindi lang ang fasting, hindi lang din pwedeng mag-abstain ka sa pagkain, kundi ano man yung nakakahadlang sa closer relationship mo sa Lord, fasting din yan. Halimbawa, napunta ako ng Malaysia, ang mga tao kasi doon, karamihan Muslim. Ang mga Muslim, pag Ramadan, nagpa-fasting yan. Sabi ng driver ng taxi, nakakita siya ng sexy. Ang init ba naman sa Malaysia? Sabi niya, oh no, look, I'm on fasting. 6 o'clock. After 6 o'clock daw, can look. So, ibig sabihin ng fasting is, ano man yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Lord, hindi lang sa pagkain ka nag-abstain. Ina-abstain mo rin yun. Klaro? Okay, so, it is true that there are many things beside food that may hinder our communion with God. It is also true that we need to practice self-denial in general. Klaro ba? O, naaamoy nyo na yun? The fact still remains that to fast means primarily not to eat. Pinaka-basic talaga yan.
Okay, so fasting calls us to renounce the natural in order to invoke the supernatural. In other words, you say no to yourself so you can hear yes from God in a time of need or crisis that demands spiritual breakthrough. Masyado bang mabilis? Pwede Okay ko lang po. ilalagay ko ang notes na ito sa ano natin, sa group natin. Pwede nyong balikan, pwede nyong reviewin. Kung gusto nyo, may video din. At least hindi naman nakikita yung barbecue. Pero na may mention. Nasusundan. Nasusundan. Amen. Klaro ba yon? Opo. Okay, so types of purpose of fasting. Una, to be able to hear God's word. Basic yon. Main purpose ng fasting yon. Kaya nga, kung napapansin nyo dito, nagtatanong itong mga kine-question si Jesus ng mga Pharisees. Sabi nila, balikan natin ang verse 33. Then they said to him, why do the disciples of John fast often and make prayers? And likewise, the Pharisees, but yours eat and drink. Nakikita niyo ba ang context? Ito ang sagot ni Jesus. And he said to them, can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? Medyo pinakomplicate pa, no? Groom na lang sana, bridegroom pa. Nalilito tuloy, ano? Kaya nga. Hindi, Groom lang naman dito. groom. Sa New King James kasi bridegroom eh. So, sabi niya, kapag ang mga kaibigan daw ng groom kapag ando doon pa ang groom, ang kanyang mga kaibigan, hindi nagpa-fasting. Nag-imbita ka ng kasal, tapos after ng kasal, saan reception? Wala. Fasting eh. Imbita ka pa. Ganun na magpakasal, no? Kung naimbita mo, hindi nakakilala sa Lord, sabihin sa'yo, tang inumin mo. Hindi coke, tang inumin. Ang inumin. Nakukuha niya ang point. Kasi nga, ang purpose ng fasting is to hear God. So, kausap nila si Jesus, bakit sila magpa-fasting? So sabi niya, kapag wala na ang groom sa kanila, saka sila magpa-fast kasi ang purpose ng fast is to hear God's word. So kasama nila si Jesus, why fast? So pag wala na si Jesus kanila, this is the time na magpa-fast sila. So there is time for everything. Dapat lang kasi naintindihan natin ano ba ang purpose ng pagpa-fast. So unang purpose is to hear God's word. Pangalawa, to make your voice heard on high. Para marinig ka. Ano ba ginagawa ng bata kapag nagugutom? Iiyak. Pag umiiyak, ano nangyari? Narinig. Padede. Pinapadede kasi may nagka-cry siya. So, ang pagpa-fasting is just making yourself heard by God. Although, hindi siya obligado kasi nagpa-fast ka. Baka naman nagpa-fast ka pero yung kailangan mong baguhin, hindi mo rin binago, hindi mo maobligang kumilos si Lord sa prayer mo. Klaro ba? Okay, so Isaiah chapter 58 verse 4. Indeed you fast for strife and debate and to strike with the feast of wickedness. You will not fast as you do this day to make your voice heard on high. So basically, isa sa mga purpose ng pagpa-fast is para marinig ka. Pero ang gusto niyang sabihin dito, hindi naman porket nagpa-fast ka, obligado si Lord na kumilos sa prayer mo. Kailangan din, ang relasyon mo, ayusin mo rin sa Lord. Hindi puro fast. Okay? So, you cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Kasi nga, alam niyo naman ang sa Old Testament na pinaka main form of worship sa kanila is mag-offer. Tsaka, ang papas na tinutukoy dito na kagaya nga ng mga Pariseo, pag nagpa-fast sila, parang, naghahanap sila ng ng tao. Yung vain glory, mga men pleaser sila. Na, parang ipinangalandakan nila na they are on fast. Ang sama pa nito, kasi sabi ng Lord, ang mga Pariseo is, they are good outward, but inwardly, they are rubbish. Nasasundan ba? Amen. So sabi na ito ang mga tinutukoy ng Lord na
Fast kayo ng fast, pero mga sarili nyo naman, hindi nyo inaayos sa harapan ng Lord. Baka sabihin nyo, hindi na nga rin mag-fast. Hindi ko narinig sa Lord. Okay, so when we are hungry, we make efforts to be heard just like babies. Pangatlo, to bring the flesh under control by weakening it. So una, to be heard, ano yung una? To hear God's word. Pangalawa, to be heard from above or on high. Pangatlo is to bring the flesh under control by weakening it. Naalala niyo yung kwento kong asong puti at saka asong itim na nag-aaway? Sino pang nakaalala? Maliban kay Brother Bobby. Hindi pa po. Hindi pa? Hindi mo pa narinig bago kasi. Merong isang tao, may alaga siyang asong puti, meron din siyang asong itim. Pag-awayin niya yon, pustahan, tapos sasabihin niya, sa linggong ito, mananalo ang itim. Mananalo nga yung itim. Susunod na linggo, sasabihin naman niya, mananalo ang puti. So nagtanong yung kaibigan niya, paano mo malalaman kung sino ang mananalo? Sabi niya, kasi ako may-ari ng aso. Pag sinabi kong manalo ang itim, binubusog ko ang itim, ginugugutom ko ang puti. Natural, mananalo ang itim. Nasusunod. Ganon din sa flesh natin. Kapag nagpa-fasting tayo, wini-weaken natin yung ating flesh, so umiiral, nangingibabaw ang spirit. Klaro naman siguro yan. Amen. Pag hindi pa, iwan ko na lang. Okay, so pang-apat is to give way to the Holy Spirit. Although may kaugnayan ito sa pangatlo, pero iba pa yung, wini-weaken mo lang yung flesh, pero iba pa yung nag-give way ka sa Holy Spirit. Nasusundan ba? James chapter 4 verse 5. Or do you think that the scripture says in vain? The Spirit who dwells in us yearns jealously. Ang Spirit daw na nasa sa atin, Holy Spirit yan, capital S po yan, ibig sabihin Holy Spirit. Ang Holy Spirit na nasa sa atin yearns jealously. Tuwing kakain ka ng barbecue, nagje-jealous siya. Tuwing nag-Facebook ka, hindi ka nagpe-pray, nagje-jealous siya. Tuwing busy-busy ka sa ibang bagay, nagje-jealous siya kasi wala ka ng time para sa kanya. Pero kapag nag-fast ka, wini-weaken mo na nga yung flesh mo, nag-give way ka pa sa Holy Spirit. Klaro? Pang-apat, simply because, or pang-lima, simply because not all prayers be answered with prayers only. Nasusundan niyo ba yan? Hindi daw lahat ng panalangin ay tinutugon kung puro panalangin. Patunayan ko sa inyo. Mark chapter 9 verse 29, ito yung time na mayroong ama, dinala yung anak niya sa mga disciples, hindi nila makas out. Nung dinala kay Jesus, nakas out ni Jesus, pagdating sa bahay, nagtanong yung mga disciples niya, bakit hindi namin makas out? Sabi niya, kasi hindi lahat ng panalangin tinutugon kung panalangin lang. Mark 9:29. So he said to them, this kind can't come out by nothing but prayer and fasting. So, kung may mga panalangin ka pang hindi tinutugon hanggang ngayon, isang panawagan yan na mag-fasting ka. Amen. Baka sagutin mo, bakit ako pastor fasting na wala pa? Hindi ko po pinapafasting yung pastor. Wala po yung pinapafasting ko. Answer prayer ako. Okay, so isa pa, maliban doon. So Judges chapter 20 verse 18. Then the children of Israel arose and went up to the house of God to inquire of God. They said, which of us shall go up first to battle against the children of Benjamin? The Lord said, Judah first. Bigyan ko lang kayo ng context ng Judges 20 verse 18. Merong dito, kung babalikan nyo sa Judges chapter 19, meron isang Israel dyan, nagpunta sa Gibeah para sunduin yung kanyang concubine. Hirap Tagalogin ng concubine. Ano ba Tagalog ng concubine? Isa sa asawa? Yung kirida. Kabit ang labas, ang kakirida eh. Kirida. Ang hirap. Isa sa asawa. Kasi ang concubine, ito yung katulong ng asawa niya, na asawa pa rin niya yon. Pangalawang asawa. Hindi. Ha? Isa asawa niya yung parang slave. Slave, kagaya ni Agar. Kagaya ni Agar. Si Agar ay concubine ni Abraham. Kasi katulong si Agar ni Sarah eh.
Nasusundan ba? Amen po. Okay, so Judges chapter 19, ito nga nangyari. Itong sinundo ng isang Israelita itong concubine niya doon sa Gibeah. Hindi sa Gibeah, sa isang lugar, doon siya sa Gibeah tumuloy bago makauwi. Tingnan natin ang Judges chapter 19. Maganda kasi makita niyo ang context ano. So, tingnan natin makikita natin sa ano. I-shortcut ko na lang kayo. Nasa Judges chapter 20, ito yung time na inimbestigahan ng Israel ano talaga ang tunay nangyari. So sabi ng Judges chapter 20 verse 3, "Now the children of Benjamin, here the children of Israel, had gone up to Mizpah. Then the children of Israel said, 'Tell us how this wicked deed happened.' So the Levite, the husband of the woman who was murdered, answered and said, 'My concubine and I went into Gibeah, which belongs to Benjamin, to spend the night. And the men of Gibeah rose against me and surrounded the house. At night, because of me, they intended to kill me, but instead, they ravished my concubine so that she died.'" So, matutulog lang sana sila sa open place, pinatuloy sila ng isang matanda, kaso yung mga taon doon, kinatok sila. Ang rape nila, yung lalaki, hindi babae. Bastos itong mga tao. Mga bading yun. Mga bading. Pero ang sagwa pa nito, ang nangyari kasi, mga open line itong mga taong ito. Ibig kong sabihin open line, kung ano yung available, yun ang gusto nila. Bakit? Kasi, ang intention nila, rapin yung Levite. Hindi lumabas yung Levite, sabi pa nga ng matanda, may mga anak akong babaeng dito, hindi pa wala pang karanasan, yun na lang ang gamitin nyo. Pero sabi ng mga taga-roon, hindi namin type yung anak mo, type namin yung bisita mo. Nadaanan din na ba yun? Yung ba pastor yung kay Lot? Hindi, Iba pa iba pa yung kay Lot. Ang nangyari nito, inilabas nga niya yung asawa niya, at yun ang pinagre-rape ng mga taga-roon hanggang umaga. Kinabukasan, pagbukas ng pinto, andun na yung concubine niya, halos hindi na umiimik, sinakay na lang niya. Hanggang sa pag-uwi, namatay at hiniwa niya into 11 tribes, pinadala niya sa mga 11 tribes. Itong na nga yung inimbestigahan. Instead na aminin ng Benjamites or isurrender yung mga taong may kagagawan sa pag-rape ng concubine ng Levite, nag-ano sila ng battle formation. So, ang Benjamite nakipaglaban sa whole Israel. Tingnan natin ang nangyari, kung gaano sila karami. Okay? Pakita ko sa inyo kung ilan sila. Ano ba yung verse na ito? Nasa verse 18. Tingnan natin, pakita ko sa inyo ang kung ilang number nila. Isa natin sa verse 15. "And from their cities at that time, the children of Benjamin numbered 26,000 men who drew the sword, besides the inhabitants of Gibeah, who numbered 700 select men. Among all these people were 700 select men who were left-handed. Everyone could sling a stone at a hair's breadth and not miss. Now, besides Benjamin, the men of Israel numbered 400,000 men who drew the sword. All of these were men of war." Ilan? 400,000. Ang Israel laban 26,700. Sa tingin niyo may chance yung 26,700? Yan. Halos. Pero hindi pa rin sila nag-rely sa dami nila. Nagkonsulta sila kay Lord. Sabi ng Judges 20 verse 18, nagconsult sila. Sino daw mangunguna? Sabi ng Lord, the Lord said, Judah first. Answered prayer ba sila? Tingnan natin. Judges 20 verse 19, "So the children of Israel rose in the morning and encamped against Gibeah, and the men of Israel went out to battle against Benjamin, and the men of Israel put themselves in battle array to fight against them at Gibeah. Then the children of Benjamin came out of Gibeah, and on that day cut down to the ground 22,000 men of the Israelites." Akala ko ba, nung nag-pray sila, answered prayer, si Judah ang mauna. Bawasan pa po. Tapos 22,000 namatay. 26 nga lang kalaban versus 400. Kung wala. It was disappointing, especially na ang kalaban nila, their own brothers. One of the tribes. Okay, tingnan natin nangyari ulit. "And the people that is the men of Israel encouraged themselves and again formed the battle line at the place where they had put themselves in array on the first day.
Then the children of Israel went up and went before the Lord until evening and asked counsel of the Lord, saying, Shall I again draw near for battle against the children of my brother Benjamin? And the Lord said, Go up against him. Answer prayer sila? Hindi. Ha? Ikaw kaya si Lord. Kung sabihin mong matatalo sila, sabihin mo kaya, sige, lusob na. Nung sinabi ng Lord na, go up against him, ibig sabihin nun, may tagumpay na kayo. Hindi naman si Lord sadista na, sige, lumusong kayo doon, mamamatay kayo. Nakukuha niyo ba ang point doon? Okay, tingnan natin anong nangyari. So the children of Israel approached the children of Benjamin on the second day. This time, when the Benjamites came out from Gibeah to oppose them, they cut down another 18,000 Israelites, all of them armed with swords. So 22 plus 18, 40,000 na. Lugi. Kung ikaw kaya yun, akala ko ba, Lord, si Judah manguna? Nanguna si Judah, talo, 22,000. Sabi mo, pumunta. Parang sinabi mong, mamamatay din kami, Lord. Nakukuha. Tingnan natin kung anong nangyari. Then all the Israelites, the whole army went up to Bethel, and there they sat weeping before the Lord. They fasted that day until evening and presented burnt offerings and fellowship offerings to the Lord. Shortcut, anong nangyari after sila nag-fasting? The Lord defeated Benjamin before Israel, and on that day, the Israelites struck down 25,100 Benjamites of all armed with swords. Kung nag-fast na sana sila on the first day, hindi na sana sila namatayan ng 40,000. Oo. Amen. Nakuha niyo? Amen. Kasi sabi ng Lord, okay, lumusob kayo, pangunahan ni Judah, talo ng 22,000. Tapos 26,000 against 400,000. Pangalawang araw, sabi ni Lord, sige, go up against them, kaso hindi sila nag-fast. Nanalo lang sila after na sila'y nag-fast. In other words, kung sa first day, nag-fast na sila, hindi na sana sila namatayan ng 40,000, 26,000 lang ang kalaban nila. Amen. Nakaka-relate ba kayo? Opo. Amen. Ilang opportunities na kaya, ilang mga answered prayer na kaya ang nawi-waste natin kasi hindi tayo nagpa-fast. Oh. Sorry. Umpisa na natin ngayon. Araw na to. Ay, sorry. Huwag kang kumain. Sana, iuwi ko na lang to. Okay, literally. Na lang. Panganim, isang purpose pa ng pagpa-fast is to minister to the Lord. Sa Lord ka nagmi-minister, sa Lord ka nag-a-usher. Acts 13 verse 2, and they ministered to the Lord and fasted. The Holy Spirit said, Now separate to me Barnabas and so for the work to which I have called them. Especially for the choirs or tambouriners, instrumentalists. Dapat mayroon tayong mga regular fast because we are ministering unto the Lord. Hindi mo maa-usher ang presence ng Lord with just pure praise and worship. You need to learn how to fast. Amen. Yes? Okay, Judges chapter 20 verse 35. Naulit ko lang yan. Types of fast. Una, normal. Abstain from food. Okay, example, si Jesus ate nothing during those days and at the end of them was hungry. Ito yung tinutokso sa ni Satan. 40 days. So, yun yung una, normal fast. Pangalawa is absolute fast. Ang absolute fast, abstaining from food and water, normally, no more than 3 days. Medyo masyado For 3 na atang, days? masyado na atang sunog. Malakas. Baka mag-fast na tayo, uling na. Susunod na yun. No more than 3 days. Usually. Parang for 3 days lang. Usually, pero may Maximum may mga divine led fasting na kagaya ni Moses na nag 40 days and 40 nights siya. Ano 'yon? Hindi birong fasting 'yon. Kapag hindi godly ano 'yon, hindi godly led, pwede kang mamatay.
So, ang pagpa-fast ay hindi biro. Ang absolute fast, normally, no longer than 3 days yan. Maximum na yung 3 days. Usually. Examples. For 3 days, Paul was blind and did not eat or drink anything. Nakikita po natin yan sa Acts chapter 9 verse 9. Ito yung kinatagpo siya ng Lord sa road to Damascus. Then, na-blind siya before siya pinagpipray ni Ananias. Okay? Acts chapter 9 verse 9, ganito ang nasasaad. Verse 9, and he was 3 days without sight and neither ate nor drank. Klaro? Okay. So, mayroong normal, mayroong absolute. Isa pang nagpa-fast na hindi na absolute fast ay si Moses sa Deuteronomy chapter 9 verse 9. Hindi pa rin siya kumain, hindi rin siya uminom. Okay? 3, ano po yan? 9. 3, 9? Now, Deuteronomy chapter 9 verse 9. Okay, Deuteronomy 9 verse 9, sabi po dito, when I went into the mountain to receive the tablets of stone, the tablets of the covenant which the Lord made with you, then I stayed on the mountain 40 days and 40 nights. I neither ate bread nor drank water. Although ang absolute normally no longer than 3 days, pero itong kay Moses kasi ano to mga divinely led na fasting ito. Kagaya ito kay Jesus na hindi ito biro-birong fasting. Makakapag-survive ka lang talaga nito dahil led ni Lord at saka babad ka sa presence ng Lord. Okay, so, isa pa si Ezra chapter 10 verse 6. Isa din ang sinasabi diyan. Hindi kumakain at hindi umiinom. Ganon din kay Esther. Ito yung time na papatayin na ang mga Israelites. Balikan nyo na lang pag ko ng notes. Ang pangatlong klase ng fast, pauna, normal, pangalawa, absolute, pangatlo is partial. Ito na yung ginagawa ng Catholic. Restricting diet of certain foods or a meal a day. Mala, 3 times tayo kumakain, maaaring tinanggal mo yung breakfast mo, nagpa-fast ka kasi partial lang yung fast mo. Okay? Examples pa si Daniel. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Kumbaga, yung mga paborito lang, mga baboy, pati yung wine, ang inalis kasi part ng fast yun. Mga delicacies ba, mga choice foods. What? Part ng fast mo, hindi ka kakain ng ice cream, hindi ka kakain ng chocolate, or isang part ng fasting mo, hindi ka mag-Facebook sa loob ng isang linggo. Ano yon? Sa mga choice, ano mo yon? Okay, yung mga nagbibigay ng pleasure sa iyo ba? Daniel chapter 1 verse 16. Isa pa, sa Daniel chapter 10 verse 3, ito na yung sinasabi ko na si Daniel din umiinom. Nasusundan niyo ba? I hope maliwanag sa inyo ang pag-iinom. Baka sabihin niyo, si pastor talaga, dinidin ang pag-iinom. Okay. Ha? Oo nga po. Okay, Daniel chapter 10 verse 3. Tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia. Diyan, no? Okay. Daniel chapter 10 verse 3. Okay, habol bang? I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. Nasusundan ba? Ulitin ko ha. I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. So sa 3 weeks na yon, hindi siya kumakain ng karne, ano man yung paborito niya, hindi siya kumakain, hindi rin siya umiinom ng wine sa loob ng 3 weeks, pero after that, dahil hindi na siya nagpa-fast, ibig sabihin, umiinom siya ng wine, kumakain siya ng karne. Klaro na? Okay. So, mayroon tayong normal, mayroon na tayong absolute, mayroon na tayong partial. Fourth type of fasting is regular. Ito yung fast days that commemorate an event or weekly fast on a regular day. Halimbawa, tuwing Friday, nagpa-fast ka, regular fast mo yon. Ako, ang fasting ko lang is yung Sunday after na ako ng service kakain. Regular fast ko yon. Hindi man siya absolute. Minsan nakakapag-inom ako ng kape, pero regular fast ko yon.
Pag nasa mission naman ako, lalo nung nagpunta ako ng Kenya, hindi ako kumakain ng breakfast, hindi ko kumakain ng lunch, sa gabi na ako kumakain. Regular fast yon. Walang makain si Pastor. Meron naman. Kasi walang makain. Meron naman. Pupunta tayo dyan mamaya. Examples sa Day of Atonement. Sa Leviticus chapter 23 verse 27. Okay, tingnan natin ang Leviticus chapter 23 verse 27. May time ka pa ba, te? Sige po. Okay, Leviticus chapter 23 verse 27. Ganito po ang ating makikita. Verse 27. Okay. Also the 10th day of the 7th month shall be the day of atonement. It shall be a holy convocation for you. You shall afflict your souls and offer an offering made by fire to the Lord. Ang sinabi lang dyan is afflict your soul, pero ibig sabihin niyan, fasting. Baga, pinapahirapan mo ang kaluluwa mo o ang espiritu mo sa pag-aayuno. Okay, isa pa. Psalm 35 verse 13, same thing pa rin, pag-a-afflict pa rin ng soul. Okay, basahin ko lang. Psalm 35 verse 13. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting, and my prayer would return to my own heart. So, ang fasting pala ay isang sign din ito ng pagpapakumbaba sa Lord. Why? Because without God, we can do nothing. Amen. Okay. Isaiah 58 verse 5, a fast a day. Pwede niyo nang anahin yan, pero kumbaga, may may mga particular day na kagaya sa Pilipinas or kahit sabihin ko pa sa El Shaddai, mayroong dinideclare na National Fasting Day. Ganon din sa Israel, mayroon silang National Fast Day na whole day na yon hindi talaga sila kakain, sila lahat. Nasusundan? Okay. Mayroon din namang 4 separate festivals. Tingnan natin sa Zechariah chapter 8 verse 19. Okay. Ba maghirapan kayo maghanap saan si Zechariah? bandang dulo before magmalakay. Zechariah chapter 8 verse 19. Okay, verse 19. Thus says the Lord of hosts, the fast of the 4th month, the fast of the 5th, the fast of the 7th, and the fast of the 10th shall be joy and gladness and cheerfulness feast for the house of Judah, therefore love, truth, and peace. So, mayroong sabi, fast of the 4th, fast of the 5th, fast of the 7th, kasi mayroon nga 4 separate festival. Okay. Itong example ng mga Pariseo, twice a week talaga sila nagpa-fast. Oh, grabe, no? Kaya yun. Twice a week. I-take mo rin into consideration na itong mga Pariseo na to, hindi sila nagtatrabaho. Mga full-time sila. Lang naman, magtatrabaho ka, nagpa-fast ka, nahihilo ka. Naalala ko yung post sa Facebook. Yung pasyente daw, nagda-drive ng ambulansya para ma-save yung driver ng ambulansya. yung driver na ambulansya na Sinave ng pasyente. Inatake kasi yung driver. Okay, panglima, public fast. Fast called to times of special need and emergency. Almost all regular fast were public fast, but all public fast are not necessarily regular ones. Magkaroon ng declaration ng fast kung mayroong need. Examples, King Jehoshaphat when Judah was invaded, 2 Chronicles chapter 20 verse 1 up to 4. Ito na yung, alam niyo naman siguro yung 2 Chronicles 20 na yan, na kumanta lang sila, nagwagi sila doon sa kalaban, but Jehoshaphat declared a fast for that. Nasusundan ba? Okay, Ezra, returning the exiles. Tingnan natin sa Ezra chapter 8 verse 21 up to 23. Masyado bang mabilis? Okay lang. Okay lang. Total may review pa naman kayo. May exam na. May exam. Pwede. Huwag naman. Bakit wag naman? Sige na, ngayon na daw. ang exam lang naman is test. Titingnan niyo lang yung barbecue. Hindi ka na lang. Grabe. Okay, Ezra chapter 8 verse 21 to 23. Okay, verse 21, then I proclaim a fast there at the river of Ahava,
that we might humble ourselves before our God to seek from Him the right way for us and our little ones and all our possessions. For I was ashamed to request of the king of an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road, because we had spoken to the king, saying, the hand of our God is upon all those for good who seek Him, but His power and His wrath are against all those who forsake Him. So nag-declare talaga siya na magkaroon sila ng pact. Okay. Nineveh, as a result of Jonah's preaching. Ang king talaga nagsabi niyan. Lahat pati hayop. Grabe, itong king mag-declare na pati hayop. Kinasting. Oo. Nabasa niyo ba yon? Pati hayop, hindi niya pinapakain. Hindi niyo nabasa, basahin natin ngayon. Jonah chapter 3 verse 5 up to 10. Oh, pasadahan ko lang sana kung nabasa niyo na, dahil hindi pa, tingnan natin. Okay? Jonah chapter 3 verse 5 up to 10. Okay. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach into the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city, a 3-day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Then the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne, and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast. Grabing fasting. Pati mga baka, mga hayop, mga kahayupan nila, fasting din. Kahayupan. Kamabuyan. Ang pang-anim ay ito yung involuntary fast. Kasi walang makain. No desire for food. Involuntary nga eh. Wala, hindi sa kagustuhan mo, naobliga ka. Kasi nga, involuntary. No desire for food because of anxiety, sorrow, or mental distress. Yung si Daniel ay inuhulog doon sa mga leon, yung king hindi siya kumain magdamag. Bakit? Kasi na-stress siya na si Daniel ay hinulog sa mga leon. Ano yun? Hindi yun voluntary, but involuntary fast yun. Okay, isa pang involuntary fast. And where a person finds themselves in a situation where no food is available. Tingnan natin sa Matthew chapter 15 verse 32. Ito yung time na 3 days na silang sumusunod kay Lord. Wala silang makain dahil nasa ilang sila. Sabi ng Lord sa Matthew chapter 15 verse 32. Okay, verse 32. Now Jesus called his disciples to himself and said, I have compassion on the multitude, because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat. And I don't want to send them away hungry, lest they faint on the way. Bakit hungry? Kasi nagpapas. Walang makain eh. Walang nag-barbecue doon. Dito lang mayroon. Okay, practices in fasting. Ilang minutes na lang tayo? Wala na po. Ha? Wala na. Alas 5 na po. Alas 5 na. Practices in fasting, it should not be outward appearance. Hindi yung pakunyari para mabilib sa iyo yung tao. Amen. Isa pa, humble before the Lord. Pagkumbaba ka sa Lord, sayang na rin yung nagpapasing mo kung mayabang ka. So humble before the Lord. Pangatlo is, mag-pray ka. Hindi enough ang fasting or magiging useless ang fasting tapos nagpi-Facebook ka lang pala whole day. Yun yung Mag-pray ka. Kaya nga, hindi ko ang siya. fasting magsusupport sa prayer and prayer supports fasting. Inseparable yung dalawa. Okay? So you may feel like giving up on a problem, but if you haven't fasted over it yet, you have not done everything you can do. So, huwag kang mag-give up sa isang bagay na pinagpipray mo. Kung hindi mo pa nasubukang mag-fast, hindi mo pa ginawa lahat. Klaro ba yun? Okay. Equipping of God's Word. Kung nagpa-fast ka, kumain ka naman ng God's Word. Amen.
Baka naman, okay na to, hindi naman ako kumain ng 3 beses maghapon. Hindi ka rin kumakain ng salita ng Diyos. Eh di manghihina ka talaga lalo. Nga, alam ko pa, hindi ko na nilang kakain. So kung ginuguto mo yung flesh mo, pakainin mo rin naman yung spirit mo. Amen. Lagyan mo rin ng laman yung soul mo, yung spirit mo. Letter E, isa pang practice pag nagpa-fasting ka is time of devotion. Maglaan ka talaga ng oras na makapag-pray ka. Kasi nga, kailangan yan eh. So, maaaring ang time of devotion mo, instead na oras ng kakainan, mag-pray ka, kasi dinibot mo ang sarili mo sa pag-pray instead na kumain ka. Okay? Is fasting a command? Utos ba ito ayon sa Biblia? No. Ha? Oh, pastor. May sinasabi ba ang Biblia? Fast! Oh. Twice a week? No. Ha? Hindi naman, pero mag-fast. Ah, tingnan natin. Utos lang. Matthew chapter 6 verse 17, but when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Sabi niya, when you fast, hindi ito command, pero expected niya na mag-fast ka. Expected. When you, hindi niya sinabing if you fast, kung gusto mo lang, kundi when you fast, obligasyon natin yon. Klaro? Hindi. So we are expected to fast. Challenge! Kaya mo bang tingnan yung barbecue ngayon? Yun yung challenge. Yes, eh. kaya yun, Pastor. Joke. Do you fast? Pangalawa, how often do you fast? Do you twice a week? Conclusion? Mark 9:29. So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Especially kung involved ka sa deliverance, involved ka sa pagka-cast out ng evil spirits, huwag kang basta-basta sumabak doon. Kailangan mayroon kang regular fast or you are on fast kapag nag-conduct ng deliverance. Because sabi niya, this kind could not come out only except by fasting and prayer. Amen. Na-share ko na ito sa inyo noong ako'y nasa Davao pa, yung about doon sa may kambal na ahas, di ba? Apo. Na ilang taon na yon, matanda na yung mga matay na ipag-pray pa nila, pero tuwing may pastor daw pupunta, lalabas yung ahas. Eh, ang regular fast ko that time was Friday. So sabi ko, pwede ba sa Friday na ako pupunta? At least nakapast ako. Kaysa naman pupunta ako doon unprepared, siyempre, spiritual battle yan. Dapat, ma-weaken ko yung flesh ko para mag-giveaway ako sa spirit. Pero unfortunately, namatay nga yung na yun, ng Thursday. So, hindi na ako nakarating. Ito, kunting example pa, yung lolo ko kasi, may mga agimat ba? May mga anting-anting. May mga padasal siya na magpipray daw sa may sakit. May mga anting-anting pati siya sa babae. Hindi ko na kailangan yun. Hangin. Sabi ng lolo ko, Hangin. hindi ko sinabing gwapo ako. Lingkod tayo ng Lord, tuksuin to. Baka sabihin mo naman, akala mo naman si Pastor kung sino. Diba na the closer you are to God, the closer you are to temptation. Kaya nga, kung hindi anointed yung isang pastor or hindi tinutukso ng isang babae ang isang pastor o isang lingkod ng Lord, hindi anointed yun. Kasi the more na ginagamit ka ng Lord, the more natutuksoin ka. Okay, balik tayo doon sa lolo ko. Yung lolo ko, talaga siya, nag-decide siya na never na niyang ipasa. Matagal kasing namamatay mga yun hanggat hindi napapasa yung anting-anting. It makes sense. Kasi sabi ng 1 Peter or 2 Peter chapter 3 verse 9, nagtitimpi ang Lord dahil binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at maligtas. Ang demonyo naman ayaw niyang patayin hanggat hindi na ipasa para ando doon yung kasamaan, yung paghasik ng dagim tuloy pa rin. Sabi ko sa kapatid ko, tol, pag ako umuwi, sigurado mamamatay si Ludo. Bakit? Kasi patatanggapin ko siya, ipapasurinder ko sa akin yung anting-anting niya, at sigurado mamamatay na siya. Kasi yun lang ang humahawak sa kanya eh. Pero
Kagaya ng pagpunta ko rito, 10 taon na ako dito, isang beses pa lang ako nakauwi. Praise the Lord. Nung nagpunta ko ng Manila, ganun din, isang beses lang din ako nakauwi. Manila to Bohol lang yun ha. Ang point ko doon is, yun bang, nakukuha niyo ba bakit ko sinishare yun? Kagaya nga nung nasa Davao. Kasi nga, ang mga bagay na yan ay hindi lang din nakukuha sa prayer, kundi prayer and fasting. Sana, mag-grow pa tayo sa area na yon, makarinig tayo lagi ng pangungusap ng Lord kasi ang main purpose ng fasting is to hear God's word. Amen. Para makasakay si Dana, mag-pray na tayo. Sabay gala. Kakain daw. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagtagumpay namin sa temptation, Panginoon. Titingnan lang namin ang barbecue habang nakikinig ng iyong salita, and yet after na pakikinig ng iyong salita, Lord, pwede na namin i-enjoy ang iyong blessing. So, naway gamitin mo po kami lalo sa iyong ministry, O Lord. Karoon kami ng regular fast at magkaroon kami ng more revelation sa iyo, Panginoon. Mag-grow deeper kami sa aming pagkakilala sa iyo at sa aming paglilingkod. And we thank you for the opportunity to serve you. Ikaw nawa ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin as we offer our lives as a living sacrifice, an acceptable act of service. In this we ask you, in Jesus' name. Amen. 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 Thank you po. So yung fasting natin regular. Pa.